At dito pipiliin po natin yung hack. In just one day ay pwede na pong ma-delete yung Facebook account na i-report po natin. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know? So ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano nga ba i-delete ang isang Facebook account na hindi na nabubuksan. Yes, kung may problema ka sa Facebook account mo, na-hack ito, na-disabled at gusto mo na lang ma-delete ito, huwag ka mag-alala, tutulungan kita dyan. Pero bago tayo magsimula, pasok, intro! Yes, pwede na po natin i-delete ang isang Facebook account na hindi na po natin nabubuksan. In just one day ay pwede na pong ma-delete yung Facebook account na i-report po natin. Ang gagawin po natin sa araw na ito ay tinatawag po natin na mass reporting. Ibig sabihin, mas maganda at effective yung tutorial na gagawin natin kung 10 to 30 na Facebook accounts yung gagawa po nito. At kung nakaredy ka na i-delete yung Facebook account mo, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Kapag i-report po natin ang isang Facebook account para ma-delete ito, ay kinakailangan nga po ng 10 to 30 na Facebook friends ang mag-report. At ang unang step na gagawin po natin ay buksan po natin ang ating Facebook application. Reminder lang po na para ma-report po natin yung na-hack na Facebook account natin ay pwede po tayong gumamit ng second account. And also, pwede rin natin ipa-report sa mga Facebook friends natin. At ang next step na kailangan po natin gawin ay isi-search po natin yung na-hack na Facebook account natin, yung hindi natin nabubuksan. So yung i-report po natin na Facebook account, ayun po yung hahanapin natin dito. At dahil nga meron akong kaibigan at Facebook friend na gusto niyang ma-delete na lang yung Facebook account niya dahil nga hindi na ito nabubuksan or na-hack, ay ganito po yung gagawin ninyo. At ayun nga, na-search na po natin yung Facebook account na pinapahanap niya na i-report po natin. Ang next step, pindutin lang po natin yung tatlong bilog sa gilid. And after po nyan, ay mapupunta po tayo dito sa may profile settings. May kita po natin dito yung block, help, or pag-report ng profile. At ngayon, pindutin lang po natin dito yung help. At dito may lalabas na bakit nga ba kailangan niya ng support. At dito may kita po natin yung suicide or self-injury, harassment or hack. At dito pipiliin po natin yung hack. So pindutin natin yan. So pinili po natin yung hack dahil nga po hindi niya na ito mabuksan. So dito may lalabas din pong article na pwede naman po nating basahin. At tungkol lang naman po yan kung bakit nga ba nahahack ang isang Facebook account. So i-back na po natin. At ganun lang po mag-report ng isang Facebook account at pindutin lang po natin yung done na nasa baba. Sa unang step na ginawa po natin ay ginawa po natin yung mass reporting. Again, ipapaalala ko lang po sa iyo na mas maganda kung 10 to 30 na Facebook accounts yung magre-report. Ang tanong ng karamihan, bakit nga ba? Mas marami kasing Facebook friends mo ang magre-report ay mas maganda. Makakarating agad ito kay Facebook at syempre gagawa niya yan ng action. At in case lang naman na nahack yung Facebook account mo, may gumagamit na iba, may nagpo-post na iba, hindi magaganda yung pinopost, gagawa natin ng paraan yan. At ang next step na gagawin po natin ay i-report po natin yung hindi magagandang post na ginawa sa Facebook account mo. At ganito po yon. Dahil nga na-hack yung Facebook account mo at may iba nang gumagamit or nag-a-access nito, possible nga na may mag-post na hindi maganda dito. So in case lang naman na mangyari yon, ay ganito lang po yung gagawin mo. Ngayon naman po ay pindutin natin yung report profile. Dito po ay pwede po nating i-report as pretending to be someone, fake account nga ba yon, kung may fake name, posting inappropriate things, harassment or bullying, at something else. At dahil nga po ang tinutukoy natin na i-report ay para dun sa mga hindi magagandang post, ay pindutin natin dito yung posting inappropriate things. At ngayon, may kita po natin dito lahat, as in halos lahat ng mga Facebook post na nasa Facebook account mo. So may kita mo po dito yung bawat isang post na yon. So kung may gusto kang i-report ay piliin mo lang po dyan. So may kita mo yan dyan ginagawa natin. And after po natin mapili at ma-evaluate lahat ng post na pwede nating i-report, ay pindutin lang po natin yung next na nasa baba. So ayan. And after po nyan ay okay na po at nasubmit na po natin yung mga Facebook post na hindi maganda at nai-report na po natin yon kay Facebook. At in case lang naman po na gusto mo pang magkaroon ng chance na ma-recover yung Facebook account mo ay pwede mo po itong gawin. So dito sa report profile ay pwede po tayong pumili dito at ngayon naman po ang pipiliin po natin dito ay nasa pinakababa na something else. So pindutin po natin yan. At dito po sa may something else ay marami pong options ang pwede po nating piliin. Kasama na po dito yung pag-block, pag-unfollow, and also pag-unfriend. Pero syempre, hindi natin gagawin yon. Ang pipiliin po natin dito this time ay pipiliin natin dito yung recover this account. At nasa pinakadulo po yan. So pindutin natin yan.
So dito magkakaroon po tayo ng chance malaman kung paano nga ba mag-change ng password. Dito ay pwede mong basahin yung recovery steps na pwede mong sundan para in case na may chance pa na ma-recover yung Facebook account mo at mabago mo yung Facebook password. So pwede mo pong basahin yung article na yan sa pag-reset ng password. At ayun po yung isang step na pwede po natin gawin para malaman agad ni Facebook at ma-recognize na may nagre-report at may nagtatry na ma-recover yung Facebook account na yon. And after po nyan ay i-back na po muna natin. At ngayon naman po, in case na gusto mo namang i-block at ayaw mo na makita yung Facebook account mo at ma-visit pa, ay makikita mo na dyan agad yung pag-block. So maganda rin po na gawin ito ng mga Facebook friends mo para in case hindi sila ma-message or hindi rin sila maloko or may scam ng ibang tao. At balik naman po tayo sa step 1. After po nating ma-report ang isang Facebook account na nahack, ay kailangan po natin maghintay ng ilang araw para ma-review ito ni Facebook. Pwede mong i-search yung Facebook account na nahack at ni-report mo para in case makikita mo kung deleted na nga ba ito. At kapag nagawa na po natin yung step 1 at step 2 ay okay na po yun. Ang next step na gagawin na lang po natin ay maghintay ng feedback mula kay Facebook. Possible po na in just 30 minutes, 1 hour, 5 hours, 10 hours, or 1 day ay madidelete na yung Facebook account na nireport po natin. Again, ang ginagawa po natin ay tinatawag na mass reporting. Ginawa po natin yung dalawang steps na yon para ma-permanently deleted yung Facebook account na ire-report po natin. At syempre, malaking tulong po ito para sa mga nahack yung Facebook account o may gumagamit na ng kanilang Facebook account. At ganun lang po yung steps na kailangan nyo gawin para ma-delete yung Facebook account nyo na hindi nyo na po nabubuksan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. At syempre, pwede mo ring i-like and follow yung Facebook account ko na makikita mo dito. At syempre, kung napadaan ka at bago ka lang dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pinutin ang may wagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, and subscribe. Peace! One love!